Simula ngayong buwan ay swelduhan na po ang mga driver at konduktor ng bus. Pero sa ngayon, dalawa pa lang daw sa mga bus company sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon ang nagpapatupad ng fixed wage. Saksi si Steve Dailisan. Pagod at puyat sa kumulang 18 oras kada araw na pagpasada at madalas kailangan makapagsakay ng maraming pasahero para makakota ng kita. Isang dekada na ro ganyan ang buhay ni William Senina, dating konduktor at ngayon bus driver. Umaasa siyang matutugunan na ang problema dahil ngayong araw na epektibo ang utos ng Labor Department na magkaroon ng fixed o regular na sahod imbes na dekomisyon ng mga bus driver at konduktor. Gayunman, sabi ni William, hindi pa raw sumusunod ang kanyang operator. Sino ba namang ayaw na nasa minimum na, saka hindi pa hirap masyado ang katawan, saka ang puyat, pagod, may iwasan. Nasa tamang oras ng biyahe. Basta tamang sweldo rin. Tamang sweldo rin, Katunayan sa 158 bus company sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon, 2 kumpanya pa lang daw ang may maayos na programa alinsunod sa fixed wage. Sinadya kanina ng composite team ng DOLE, LTFRB at MMDA ang garahe ni William at ayon sa kumpanya, naplansya pa lang daw nila kung paano ipatutupad ang fixed salary. Ang problema po namin, hindi namin makukumply yung gano'n na 8 hours kasi kulang nga kami sa driver. Kasi magkakaroon talaga ng overtime ng driver. Lalampas naman po doon sa 12 hours, lalampas naman po doon pag may traffic ang isang bus. Ang una nyo dapat gagawin mo dyan, is meeting na yung mga tao para pag-usapan nyo naman yan. At lahat nyo doon, kung ano ang i-offer nyo sa kanila na ito yung bagong batas, so dapat mayroong fixed salary, tapos yung sobra doon, hindi po ang mga incentive, ano? Bibigyan lamang na hanggang 5 araw mga na-inspeksyong bus company para sila'y makasunod sa ipinatutupad na standard fixed salary para sa kanilang mga bus driver at konduktor. Dahil kung hindi, posible raw silang maharap sa suspensyon hanggang sa tuluyang kanselasyon ng prangkisa. Ang regular na sahod hindi raw dapat bumaba sa minimum wage para sa 8 oras na pagtatrabaho. Kundi maiiwasan, maaring naman daw sila mag-overtime ng hanggang 4 na oras lang na may kalakip na mas mataas na bayad. Sir, kung ito hindi nasunod ng mga bus company, they are in violation of the minimum wage law. Ibig sabihin yan, mababayaran natin sila. Magkakaroon na rin ng mga bus driver at konduktor ng 13th month pay at leave credits. Layo ng kautusan na maiwasan ng mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga bus na isinisisi ng ilang eksperto sa matagal na pamamasada ng mga driver para makakota sa kita. Na makikita natin to sa mga CCTVs at mga report ng ating mga field personnel. And at the same time, makikita din natin to sa MARAS, yung sa Metro Manila Accident Report Analysis System natin. Titingnan natin kung bababa yung accident rate involving buses. Ang mga kumpanyang mapapasok ang prangkisa sa 2013, meron daw hanggang Setyembre para makakuha ng Certificate of Compliance mula sa DOLE. Ako, si Steve Dailisan, ang inyong saksi.